Ito ang One Piece episode 1163. Kung hindi nyo pa napapanood ang mga previous episodes, pwede nyo silang balikan at panoorin sa channel playlist para tuloy-tuloy ang hype at wala kayong mamiss sa kwento. Sa wakas, nakita na natin ang buo ang bigat ng 22 taong pasa ni Robin, ang maayos na pagdating ng Straw Hat sa nayo ng Elbaf, at ang reunion na binubuo pa simula noong pinakaumpisa ng kwentong ito. Isa ito sa pinakamatinding emosyonal na tama sa buong arc na to. Kaya stay tuned. Kaya pagpapatuloy mismo kung saan tayo nagtapos, nagbubukas ang episode 22 taon sa nakaraan. Pagkatapos mismo ng pagkawasak ng Ohara, si Spandine, isang opisyal ng gobyerno, ay nakaupo sa harap ng isang silid na puno ng reporters habang nagsisinungaling sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Sinabi niyang si Nico Robin daw ang nagpalubog sa evacuation ship, ang barkong dapat sana'y magdadala sa mga sibilyan sa ligtas na lugar, at siya rin daw ang responsable sa mga naval warship na lumubog. Inilarawan pa niya ang mga sigaw ng mga taong sakay bilang bagay na hindi niya raw malilimutan kailanman. Tinawag niya si Robin na isang demonyong may mukha ng isang 8 taong gulang na bata. Pagkatapos ng palabas niyang yon, agad na naglabas ang world government ng formal na arrest warrant. Nagsimula kaagad ang walang awang pagtugis kay Robin, walang pagdadalawang isip, walang awa. Sumunod dito ang buhay ni Robin bilang batang palaboy mula isla hanggang isla habang may mga taong gustong patayin siya. Kahit saan magpunta si Robin, nauuna ang mga tsismis tungkol sa kanya. Malamig daw ang mga mata niya, walang emosyon, may misteryosong kapangyarihan. Huwag daw magpaloko sa mukha ng bata. May bounty siyang 79 million berries at may mga matatandang lalaking agad humahawak ng baril para hulihin siya kapalit ng pera. Dumating ang araw na naging sobrang bigat na ng lahat. Tumayo siya sa gilid ng bangin at muntik ng piliing hindi na bumalik pa. Pero doon niya narinig ang mga boses. Ang boses ng kanyang ina at ni Sol. Kailangan mong mabuhay, Robin. Kailangan mong magpatuloy. Napaatras siya. Naalala niya ang sinabi ni Sol noon, na kahit gaano siya ka nag-iisa ngayon, balang araw makakahanap din siya ng tunay na mga kaibigan. Pagbalik ng eksena sa kasalukuyan at sa Elbaf, nakadaong na ang Great Eric sa harbor ng Nayon, at ang naghihintay na pagsalubong doon ay kabaligtaran ng lahat ng pinagdaanan ni Robin. Mainit na pagtanggap, ingay, mga higanti, at totoong saya sa pagbabalik ng mga kapitan. Patuloy pa ring namamangha ang grupo ni Robin sa sobrang laki ng lahat. Ang nayon, ang mga sanga ng puno, ang langit, ang mga ulap. Lahat napakalaki sa bawat direksyon. Pagkatapos ay dumating naman ang grupo ni Luffy. Ang sinasakyan nila ay isang mist ship, isang lumilipad na bangka na may island clouds na nakakabit sa mga sagwa nito, ginagamit ang natural na tulak ng mga ulap para lumipad sa ere. Dumating sina Luffy at Usopp na nakaakbay sa isa't isa habang halos hindi na mapigilan ang excitement. Nagtipon ang lahat sa gitna ng nayon. Unang napansin ni Nami ang bagong hairstyle ni Robin at agad natuwa. Tiningnan naman ni Robin sina Nami at ang iba at sinabing bagay na bagay sa Elbaf ang mga suot nila. Para raw silang tunay na nababagay doon. Ang buong crew ay nakasakay sa mga palad ng mga higanti. Si Road lang ang hindi. Nakabalot siya sa mabibigat na bakal na kedena at nakatali sa isang malaking kahoy para makita ng buong nayon. At halatang hindi niya ito ine-enjoy. Tinawag ni Hodge Rudin sina Luffy at ang good old Usulan, at malugod silang tinanggap sa Elbaf. Masayang nakilala ni Gerd ang buong crew ng maayos. Si Sanji naman ay hindi pa rin umaalis sa pagkakahawak niya at mukhang wala rin balak umalis. Biglang sumabog sa ingay ang buong nayon habang sumisigaw ang mga higanti na mamaya na ang usapan pagkatapos ng toast. Pagkain at inumin muna palagi. Agad namang sumang-ayon si Luffy. Ganoon din si Usopp matapos maubos ang energy niya sa dami ng nangyari ngayong araw. Pero nakuha ni Robin ang atensyon ni Luffy bago pa sila makaalis. Sinabi niyang okay lang kung mag-isa siyang pupunta. Hindi man lang pinatapos ni Luffy ang sasabihin niya bago tumanggi. Gusto ring sumama ni Chopper. Pati si Nami. Sinabi ni Jinbei na magandang dahilan din ito para mas makita pa ang isla. Sang-ayon din si Zoro. Lumapit si Gerd at sinabing gusto raw ni Sol na ipakita kay Robin ang library, kaya papunta sila sa school sa southwest side ng village. Sumigaw si Luffy sa crew na bilang captain, responsibilidad niyang maayos na batiin ang taong nag-alaga sa isa sa mga crewmate niya.
Napatawa si Robin at tinanong kung saan niya narinig yun. Walang reklamo namang tinanggap ni Broggy ang side quest na yun. Habang bumibiyahe, ipinaliwanag ni Gerd na ginugugol ni Sol ang mga araw niya sa pagtuturo ng history sa mga bata ng Elbaf. Totoong namangha si Usopp na ang pinakamalalakas na mandirigma sa mundo ay seryoso rin pala pagdating sa pag-aaral. Pagdating nila sa Warrior Spring, natigilan si Nami. Para itong tunay na karagatan. Ang buhangin ay gawa mula sa fossilized at weathered na bahagi ng malaking puno. Walang tides doon, pero ang malalaking waterfall sa taas ang gumagawa ng sariling alon. Ang Owl Library ay nasa mismong tabi ng tubig. Si Luffy naman ay gusto nang dumiretso agad para makita si Sol kahit wala siyang ideya kung sino ito. Hinawakan ni Nami ang mukha niya bago pa siya makatakbo. Moment ito ni Robin. Kaya naghintay siya. Tumayo si Robin sa gilid ng spring habang mabilis ang tibok ng puso niya. Huminga siya ng malalim, tapos biglang may higanteng batang babae na tumatakbo papunta sa kanila habang sumisigaw na bumagsak daw si Sol at hindi gumagalaw. Natigilan ang buong crew. Agad sinabi ni Chopper na siya ang titingin sa pasyente. Sabi naman ni Usopp, handa niyang itaya ang lahat sa galing ni Chopper. Hindi makapaniwala si Luffy na ngayong timing pa talaga bumagsak si Sol. Ganoon din ang reaksyon ni Sanji. Pero napansin ni Robin ang totoong nangyayari. Napangiti siya ng mahina. Naglakad pa rin siya papalapit. At nang makalapit siya, itinaas ni Sol ang ulo niya at umungal ng malakas. Ang parehong napakalakas na sigaw mula noong una silang nagkita noong 8 years old pa lang si Robin sa dalampasigan ng Ohara. Kasunod noon ang kanyang pamilyar na tawa, eksaktong pareho pa rin. Inamin niyang nahihiya raw siya at hindi niya alam kung anong mukha ang dapat niyang gawin. Kaya ginawa na lang niya ang tanging alam niya. Hindi natakot si Robin. Kailanman ay hindi siya natakot. Tiningnan siya ni Sol ng mabuti, totoong tiningnan, at sinabing kamukang kamukha niya ang kanyang ina na si Olvia. Natigilan si Robin sa mga salitang yon. May kung anong unti-unting bumukas sa mukha niya nang marinig yon. At naalala niya ang boses ng kanyang ina na nagsasabing huwag siyang susuko sa kinabukasang mabubuhay niya, isang bagay na maiintindihan din niya balang araw. Tinanong ni Sol kung narinig ba niya ang broadcast ni Vegapunk. Sinabi ni Robin na nasa Egghead siya noong nangyari yun kaya bahagi lang ang narinig niya. Nabasa na lang niya ang natitira sa dyaryo pagkatapos. Inulit ni Sol ang sinabi ni Vegapunk na ang kasaysayan ay sinusulat ng mga nagwawagi. Sinabi niyang ang mga salitang yun ang tunay na pamana ng Ohara. Akala ng lahat ay tuluyan ng nailibing ang pagsisikap ng mga iskolar, pero kahit paano, nagpatuloy pa rin ang kanilang mga boses. Tinawag niya si Vegapunk na isang tunay na scientist, isang taong tumangging husgahan kung ano ang tama o mali, pero sa huli ay ibinigay pa rin ang sariling buhay para sabihin sa mundo ang katotohanan. Isa raw yung leap of faith. Kaparehong klaseng paniniwala na pinanghawakan noon ng mga iskolar ng Ohara. Isang sakripisyong huhubog sa kinabukasan. Dahan-daang inabot ni Robin ang mga paso at peklat sa katawan ni Sol. Mahina niyang tinanong kung masakit pa ba yon. Tumawa si Sol at sinabing mas matibay siya kaysa roon. Ikinwento niya kung ano ang nangyari pagkatapos ng Ohara. Nagising daw siya habang nalunod sa dagat. Ang yelong ikinulong sa kanya ni Kuzan ay natunaw dahil sa parehong apoy na sumunog sa buong isla. Doon nanggaling ang mga pasaw niya. Binanggit din niya kung gaano siya nagalit sa mga kasinungalingang ikinalat tungkol kay Robin. Sa loob ng napakaraming taon, puro maling kwento ang ipinakalat sa buong mundo tungkol sa mga ginawa raw nito. Bahagyang yumuko si Robin habang nakangiti pa rin. Mahinahon niyang sinabi na huwag na nilang pagtuunan pa ang mga bagay na yon. Pagkatapos ay iniunat niya ang mga braso niya papunta kay Sol at tinanong, hindi mo ba ako pupurihin dahil nakaligtas ako? Hinayla siya ni Sol palapit. Tumawa siya ng malakas, ang parehong napakalaking tawang yon. Sumigaw siya ng, syempre naman pupurihin kita. Isipin mo yon, isang batang ganoon palang kabata ang hinabol ng buong mundo. Napakahusay ng ginawa niya, napakatapang niya, 22 taon. Nalampasan niya ang buong 22 taon at ngayon nasa harap na niya mismo siya. Pinuri niya si Robin para sa bawat taon na nalagpasan nito. Pinasalamatan niya ito dahil nabuhay siya. Sinabi niyang sobrang nagpapasalamat siya na nakita niya ulit si Robin. At doon, pareho silang tuluyang napaiyak. Walang pagpipigil, walang tinatago. Bumuhos ang mga luha nila na parang malakas na ulan. 22 taon.
Ganoon katagal hinintay ang sandaling ito. At sulit ang bawat segundo ng paghihintay. At kung nag-enjoy kayo sa recap na to, siguraduhing mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para updated kayo sa bawat bagong episode at anime recap na ilalabas. Malapit na tayong sumabak sa mas matinding laban, mas malalaking revelasyon, at mas emosyonal na moment sa One Piece. Kaya huwag kayong mawawala. Kita-kits sa susunod na episode.